Panukalang batas na naglalayong ideklara ang rice smuggling bilang economic sabotage. Dininig ngayong iba't ibang grupo mula sa sektor ng agrikultura nagpaabot ng suporta. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Suportado ng iba't ibang grupo sa sektor ng agrikultura ang panukala sa Senado na naglalayong ideklara ang rice smuggling bilang pagsabotahe sa ekonomiya ng bansa. Sa magkahiwalay na panukala ni Senador JV Ejercito at Senador Cynthia Villar, nilayo nito na gawing non-bailable ang pagsismuggle ng bigas. Ayon kay Senador JV Ejercito, lubha itong nakakaapekto sa ating ekonomiya dahil pinapababa nito ang kita ng ating mga lokal na magsasaka. Kung kaunti lamang ang kita nila, maliit lang din ang kanilang purchasing power na siya namang may direktang epekto sa ating ekonomiya. Ang mga farmers, walang kita ang pamilya, bumababa ang purchasing power. So, ang buong ekonomiya natin ay apektado. This is the reason why we want to declare the smuggling of agricultural products as an act of economic sabotage. Siniguro naman ni Senador Cynthia Villar na hindi tayo dedepende lamang sa importation ng bigas dahil ito ay issue ng food security ng bansa at hindi dapat tayo umasa anya sa imported goods at produksyon ng ibang bansa. Asa po kayo na tayo ay hindi natin magiging polisiya na we will be dependent on imports kasi we are talking here of food security. Mahirap naman po na iaasa natin yung pagkain natin sa ibang bansa. No government will have that policy. Kasi syempre, hindi naman natin maipapangako na yung ibang bansa palagi will give us the food. Diba? Kaya at kung halimbawa dumating ang oras na hindi naman nila tayo mabibigyan ng pagkain, hindi naman natin mare-revive ang agriculture natin ng basta-basta ganon. So it's really a good government to maintain its agriculture. Noong Abril lamang ngayong taon, kinumpirma ng National Food Authority o NFA ang pagkakaroon ng malawakang rice smuggling sa Zamboanga City at ilang parte ng Mindanao. Maliban sa pagpupuslit sa mga local ports, ang ibang estratehiya pa ng smugglers ay misdeclaration, paggamit at pagbebenta ng lumang permit at transshipment upang maiwasan ang pagbabayad ng malaking taripa. Sa pagdinig na isinagawa ng Senate Committee on Agriculture and Food na pagkasunduan ng mga kinatawan ng ilang grupo sa sektor ng agrikultura na gawing threshold sa pagdedeklara ng economic sabotage ang isang akto sa halagang 5 milyong piso. Suwestyon naman ng chairman ng Federation of Philippine Industries na si Jesus Aranza, isama na rin lahat ng produktong pang-agrikultura sa papatawa ng naturang parusa sakaling ang mga ito ay illegal na maipuslit sa bansa. But the point is, we are one in endorsing the bill of defining smuggling as a crime, as an economic sabotage. Nandun ho kami. Ang gusto lang namin isama, dapat hindi lang agrikultura. That is a joint meeting. Baka naman pwede kasi ang epekto ho ng agriculture, smuggling, at ang industrial products, pareho ho yun eh. Una, ninanakaw ang pera sa gobyerno. Pangalawa, nagko-close, nagsasara ang mga factory na siyang nagbibigay ng mga employment din. At pangatlo, ang labor force, naapektuhan din yun din ang mga parang farmers. So ang aking hinihiling lang sana kung pwedeng maisama na rin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.